Hello mga pards, kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ano man po ang inyong ginagawa sa araw na ito. Ngayon po mga pards, meron po tayong i-repair na isang high pressure washer. Ayan. Ituturo ko po sa inyo step by step kung paano po mag-troubleshoot nito at kung paano po natin malalaman ang mga sira kung bakit po ito ayaw umandar. Gagamit po tayo ng isang analog multimeter mga pards. Mabilisan lang po itong upload natin, kaya mabilis ang panunod lang. Marami ka nang matututunan sa mga ina-upload kong mga video. Kaya kung bago lamang po kayo or napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko po mga upload na video tungkol sa pagre-repair ng mga gamit natin sa bahay. So ayan mga parts, mabilisan lang po. So, ayan mga parts, aalisin na po natin itong cover at natanggal na din po natin yung mga tornilyo. So, ito mga parts, yung hose na to may lock po ito. Ito, nakikita nyo po yung parang alambring matigas. Ayan. Ibubukan nyo lang po yan mga parts at ahatakin nyo. Yun. At matatanggal na po yung hose. So, ayan mga parts at naalis na po natin. Ngayon, step by step po yung gagawin natin pagta-troubleshoot. At panoorin nyo po hanggang sa huli yung ating video. Nang magawa nyo po yung inyong high pressure washer, mga parts. Madali lang to, simple-simple lang. At nang hindi na po kayo magkagastos pa kung ito po ay dadali nyo pa sa pagawaan. So okay, inalis ko na po yung kanyang yung pihitan ng switch. At ito, dito po tayo magto-troubleshoot mga parts. Ayan, nakikita nyo po yan. Itong box na to. Ayan, bubuksan po natin mamaya yan. Ayan, ngayon na pala, hindi na pala mamaya. Ayan. Alisin lamang po natin yung 4 na tornilyo. So, okay. Ayan mga parts, kitang-kita nyo, ito po yung ating switch. Ayan. Yan po yung ating switch. Ayan mga parts, dito po tayo magto-troubleshoot at gagamit po tayo ng isang analog multimeter. So okay, yung isang analog natin na multimeter, isa-set natin sa times 10 at check natin tong ating plug, yung cord. Ayan. So okay mga parts, check po natin kung buo po yung ating plug. Line 1, line 2. Hanapin po natin yung connection. So nandito mga parts, ito. Ito yung isang line 1 at ito yung isang line 2. So ayan, natanggal na po natin, check na po natin. So, meron po tayong nakukuhang connection mga parts. Ibig sabihin nun, yung ating plug buo. Ang susunod na step na gagawin po natin, itong ating switch. I-check po natin kung buo. So, okay. So, ibig sabihin niya, buo po yung ating switch. Ngayon, may switch pa pong isa dito. Ha, mga parts. Yung nakabox na to, bubuksan po natin. Naalisin po natin yung tornilyo. Kasi po, ito po ay switch ng pressure ng tubig. Yan. Yan yung pangkaraniwan ding nasisira sa ating high pressure washer. Yung switch ng pressure ng tubig. Ayan, makikita nyo po, pagka po ito nabuksan po natin. So, ayan, kitang-kita nyo po mga parts, ayan. Ito po, pagka po tumaas ang pressure ng tubig, ito, umaangat po ito. Ito. Ayan. Tapos, pag umangat, tutulak po yan. Ayan, mapipindot po yung switch. Ayan. Saka po siya hihinto. Ayan. Pagka po napindot yung switch na to, hihinto po yung ating makina ng ating high pressure washer. So, ganyan po yan, oh. Ganyan ang style niyan. Teka. Ayan, oh. Ganyan. Tinutulak po ng pressure ng tubig. So, okay, ito. Yung ating switch ng pressure ng tubig. At ito yung switch na isa pa. So, ito. I-check po natin to kung buo. So, ayan. Pagka po pinindot po natin, pagka po pinindot natin, wala po tayong makukuhang resistance. Pagka po binitawan natin yung pinakakuntil, meron po tayong makukuhang resistance. So, okay, ibig sabihin niyan, buo din po
yung ating pangalawang switch ng pressure ng tubig. Ngayon, dito naman po tayo magte-test mga parts. Ayan, oh. So, okay, buo na po ito. Ayan, buo po yung ating cord. Buo po yung ating dalawang switch. So, next step po natin, dito po tayo magche-check sa makina. Mismong makina na po ng ating high pressure washer ang ating ito troubleshoot. So, ayan po mga parts, alisin lamang po natin yung ating mga tornilyo dito. So, okay mga parts, nabaklas na po natin yung cover ng ating makina, ng ating high pressure washer. So, tatandaan nyo na lang po kung saan mga nakakonect yung mga wire po na yan para hindi po kayo malito. Or pipicturan nyo na lang po. So, okay, ngayon po, ito po yung ating makina. Test po natin. So, wala po tayong nakukuhang resistance dito sa dalawang wire. Dapat po, meron po tayong makukuhang resistance dun sa dalawang wire na kulay black na yun, na nanggaling po sa ating makina. So, alisin po natin dahil po ito, mayroon po itong thermal fuse na katulad ng ating electric fan. Ayan mga parts. Baka po mamaya yung kanyang thermal fuse or yung kanyang carbon. Meron din po kasi itong carbon na katulad ng ating angle grinder or barena. So, tingnan po natin, i-check po natin yung kanyang carbon or yung kanyang thermal fuse kung ito po ay nagka-problema. Kung bakit po ito ayaw umandar. So, okay. So, ito mga parts, yung kulay white na yan, na plastic, alisin po natin, nakalak lang po yan. So, yan, nakalak. Natanggal na po yung lock at naalis na po natin yung cover. So, kitang-kita nyo po, ayun po yung ating carbon. Tingnan po natin kung buo pa yung ating carbon or kung sumasayad doon sa pinaka armature niya, doon sa may pinakadulo, mga parts. Ayan. So, check po natin kung mayroong connection doon sa carbon natin. So, ito. Saka dito. Ayan. So, okay, meron. Meron po tayong nakukuha. Dito naman sa kabila. Okay, meron. Buo po yung ating carbon at sumasayad po dun sa pinakadulo ng ating armature. So, wala po tayong problema sa carbon. Ngayon dito. Dito po tayo sa ating thermal fuse. Ayan, may thermal fuse. May thermal fuse po yan. Hahanapin lang po natin yung connection. Kung saan po nakakonect at ito po. Dito po nakakonect sa isang carbon. Alisin po natin to at i-check po natin yung ating thermal fuse. Okay? So, ayan po mga parts. Ito, tapos dito. Okay, meron po tayo nakukuha mga parts. Ibig sabihin po niyan, yung ating thermal fuse ng ating makina buo. So, okay, buo po lahat. Bakit po ito ayaw umandar? So, ngayon, meron na tayong idea kung bakit po ito ayaw umandar dahil okay naman yung kanyang switch. Ayan, yung dalawang switch na to, okay naman. Okay naman yung kanyang cord. Ayan, lahat okay. Ngayon, dito sa windings na to, yung pinakamakina po niya, ito. Yung windings po niya, ibig sabihin po niyan, sira na po yung kanyang windings. Sunog na. So, kung itetest po natin itong dalawang wire na to na nanggaling sa kanyang windings, wala po tayong nakukuhang resistance. Ayan o, kapansin-pansin nyo. Dapat po papalo yung ating multimeter dito. Dito pa lang, papalo na. Pero hindi po pumalo. Kaya ang ibig po sabihin yan, yung makina na po ng high pressure nyo ang palitin. Ganun po mga parts. Basta po wala po kayong nakuhang resistance dito sa dalawang wire na kulay black na yan. Ibig sabihin yan, sira na po talaga. At wala na po tayong magagawa dyan. Dahil hindi naman po yata nare-rewind to. Or kung paparewind man ito, konti na lang bago na. Ayan. Kaya pagka gano'n ang sira ng inyong high pressure washer, bumili na lang po kayo ng bago mga parts. At itabi nyo na lang po itong luma para reserva nyo yung mga ibang mga parts. Ayan, paano mga parts? Marami po salamat.